Pilipino ang ikatlong pinakamalaking grupo ng immigrants sa Canada kahit na ubod ng lamig sa lugar na ito. Pumapakatlo lamang ang Pilipino sa mga Chinese at Indian. Sa taong 2005 lang, mahigit 12,000 Pilipino ang nag-migrate sa Canada at hindi pa rito kabilang ang mahigit 2,000 Filipino caregiver na pinapayagang pumasok sa Canada kada taon sa isang special program kung saan pwede na silang maging permanenteng resident matapos ang 3 taon. Welcome back to One Morning! Gising na po, bangon na po, at ito ay magkailangan ninyo na mag-prepare. Alam mo, si Jen, kahit na nasa bahay, ay talagang tinext tayo, kami ni Claude, at sinasabi niya, eto, may traffic update siya. Sa EDSA daw, traffic na. So, kaya po bilis-bilisan nyo na. Pero naman sa Alabang, ay medyo hindi pa traffic. So, good news yun para sa mga pupunta sa Alabang. Huling-huli siya, ha? Tumatawag siya, nasa kotse siya. Kala ko ba may sakit ka, Jen? Oo nga. O baka na, alam mo yun? May ibang source siya. Okay, anyways, Claude. Okay, Claude. So, doon tayo mo kanina, Claude, no, about Canada. Totoo yan. Ang dami po talaga mga Pinoy ngayon na talaga na-attract na pumunta sa Canada kahit napakalamig ng klima, nahihirapan silang mag-adjust sa climate. Katulad yan ng New Zealand. Yes. Oo, ang daming Pinoy, ang daming Australia. Chinese, ang daming Indians. Hindi na sa US ang punta ngayon. Wala tayong magagawa dyan kasi, di ba, mahayang unemployment dito sa Pilipinas. So, medyo maraming gusto umalis ng bansa. Pero I'm sure may ginagawa naman tayo tungkol dyan. I mean, I'm sure eventually it will, it will be better. Pero yun nga, sinasabi mong Canada, meron tayong nakilalang isang kakaibang babae kung saan pwedeng tulungan tayo pumunta sa Canada if you guys are interested. So, panoorin natin to. Let's watch her. Naniniwala ka ba na kung inilaan para sa iyo ng Diyos ang isang bagay, ano't ano paman ay mapapasayo ito? Ganito ang naging karanasan ni Linda N. Duelas. Noong siya'y graduate ng high school, mas pinili niyang makipagsapalaran sa buhay para sa kanyang mga magulang. Kung nabalitaan ko na ang Canada ay kukuha ng mananahe, doon po ako naglakas loob na magpunta doon sa lugar na yon para ako ay kumuha ng mapasama rin sa mga taong naghahangad ng magandang kinabukasan. Ako po ay nagmumula lang sa pamilyang mahirap na nabalitaan ko po kasi nung matapos po ako ng high school, nabalitaan ko na ang Canada ay naghahanap ng mananahe. So hindi ko po itinuloy ang balak kong maging teacher na ang akin pong mga kaklase ay nag-continuous na ng college dito sa Pilipinas. So, sa gawing napaswerte naman po ako dahil ako po ay natanggap ng trabaho sa Philippine Gelmart Industry. Kahit walang alam sa pananahi, ay sumubok pa rin si Linda. 2 piraso po ng tela ang ipinagawa po sa akin. So ngayon, talagang before I started that, ewan ko po talagang, it's really a miracle po sa akin, ma'am, na talagang kusang tumakbo yung makina. Kusapon tumakbo yung makina na yon. Sinabi ko po doon sa Canadian na, Sir, I am done. Ibinigay ko po yung 2. So, ang ginawa po nung Canadian, inilagay po yung aking 2 pirasong papel together with my resume sa kanyang attache case. At that time, ang dai pong mga aplikante. So, ang sagot po sa akin, ma'am, ng Canadian, when do you want to leave? So, I was totally shocked and I said, thanks God. At ako'y nagtagumpay rin po. Ngunit hindi dito nagtapos ang kanyang kwento. Nang makarating sa Canada, ang kanyang sipag, tiyaga at pagiging totoo ang naging dahilan para pagtiwalaan siya ng kanyang mga naging amo. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at unti-unting umangat sa buhay. Hanggang isang araw, isang Canadian ang tumulong sa kanya upang magsilbing biyaya para sa iba. Linda, do you want to have a business like this in the Philippines as a consultant? Well, do you think I can do it? I don't think I can do it. Linda, you are a very smart kid. You do it. You go back to Manila and help your co-Filipinos.
I am not a recruiter. Ang ano ko po dito is kung paano ko po matutulungan yung aking mga kababayan doon na I am a Canadian citizen, kung paano nila makakamtam yung narating ko. Kasi dapat po kasi dyan, talagang meron kang determinasyon sa iyong sarili. At ngayon, si Linda na ang namumuno ng Immigration Canada L&D Consultancy. Ang kanyang pananampalataya ang nagsisilbing gabay niya sa buhay. Ito rin ang nakatulong magbigay linaw sa kanya na ang mga biyayang natatanggap niya ay dapat niyang ibahagi sa iba. Ang daingan ko po is the mother of perpetual health. Yan po ang tumulong sa akin at alam ko po deep in my heart na alam kong siya ang gabay ko. Siya po ang nasa sa likod ko hanggang sa ngayon. Kaya ko po narating siguro tong anong ito na para matulungan ko po ang aking mga kababayan. Abot-abot po ang pasalamat ko sa Panginoon po. Pananampalataya at pagsunod sa kagustuhan ng may kapal. Sipag, tiyaga at determinasyon. Paglingon sa pinanggalingan at pagtulong sa kapwa. Lahat ng ito ang naging sangkap ng tagumpay ni Linda N. Duelas. Ang masasabi ko lang po sa aking mga kababayan, sana po maging inspirasyon ako sa inyong buhay na kahit po ako ay high school graduate lang nung ako ay bago magpunta ng Canada, ay talagang ginawa ko po ang aking pagsisikap para matulungan ko ang aking magulang at mga kapatid. Ang galing naman ni Miss Linda Claude, talagang nakaka-inspire at sana po ay napakinggan niya nila Ate Mila, ni Frida Kilab at ni Elma Maglinaw para ma-inspire kayo na gusto mga mag-caregivers to sa Canada Pumunta mismo. sa Canada. Ha? Kung narinig nila nung bumper natin kanina, ang mga Pilipino ang ikatlong pinakamalaking grupo ng immigrants sa Canada. Mhm. So you can imagine, kahit napakalamig, may lure talaga na pumunta doon yung mga tao. And why are Filipinos lured to going to Canada? Kasi, syempre, kailangan ng Canada ng skilled migrants. Right. Eh tayo mga Pinoy talaga, nurse ka, doktor ka, teacher ka, engineer ka. Talagang tayo, lilipad tayo sa ibang bansa para Yes. magamit yung ating pinag-aralan at talagang makakuha ng trabaho. That's Ito right. pa, di ba, I haven't been to Canada yet. Ikaw nakapunta ka pa ng Hindi, yun na Canada. nga eh. Sabi mo nga, kailangan ng mga skilled workers para pumunta dyan. Pero hindi naman pupunta ang mga tao kung pangit yung lugar. Exactly. At itong Canada, Oo. napakaganda. Sabi nga ng kasama natin dito sa programa, it's one of the most beautiful places to ever go to. Ang crime rate napaka-low. Yes. Parang it's like living in the States, Mm-mm. pero mas backwards pa nga eh. Backward dahil, siya. Hindi, kasi napaka parang serene. Parang, You're like living in a fairy tale book. You know what I mean? At saka raw, kapag ikaw ay de pamilya, talaga pong masarap tumira doon. Kasi eto ha, libre syempre. Alam naman natin na libre ang edukasyon ng mga kids mo pag you go Yes. to other countries. Pero ang daming benefits, ang daming health benefits, mga medical benefits, na pati sa pagtanda mo, even if you become senior citizens, naku po, wala nang problema kasi may pension kayo That's if you right. become residents. Yeah. At sabi natin kanina, Claude, di ba? If you are a caregiver, 3 years lang po pagkatapos niyan, resident ka na. Resident ka na. Ang bilis. Kaya good idea talaga yan sa mga heads of the family. Kung gusto nyo nga magpalaki ng mga anak sa Canada, good idea talaga ito. Forget drugs, forget alcohol doon. So, talagang sleeping early and living the good life sa Correct. Canada. Oo. At saka ang daming ano doon ha, ang dami daw mga anong tawag dito, sanctions. If you drive na lasing ka. Oo. Ay, ang daming ganyan. Kasi siguro I think kasi yung policy ng New Zealand is similar to Canada. Right. And kung hindi makarelate ng mga youth natin ngayon na nanonood, sino ba ang mga taga-Canada? Let's talk about Brian Williams. Let's talk about Celine Dion. na favorite ko. Ako rin. So mga yan taga-Canada yan. So more or less makikita mo kung ano ang mga personality ng mga Canadians. Yep. Alright. At ngayon naman, Claude, mapasa Pilipinas man tayo, Amerika, Canada, or China, ang ating susunod na segment ay talagang swak na swak sa panlasa, sa pockets ng mga Pinoy. Kaya panoorin natin yan dito sa Learn and Earn.